Yo, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon yung discount ko sa paniningil ng aking mga pautang. It's either bigas, pera o kahit anong utang. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung naging discount ko, bakit hanggang ngayon ay ito pa rin yung napili kong sideline at hindi muna ako nag-venture sa ibang buhay-buhay at nag-focus ako dito sa pagpapautang ng bigas. Narinig ko na ba yung kasabihan na utang lipay-lipay, bayad likay-likay, no? Sa Bisaya pa. Kumbaga sa Tagalog, pag nakita mo yung pag nangutang sa'yo ay happy-happy, pag panahon na ng singilan ay umiiwas na yung ating sinisingil, no? Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! So, hindi lang ito kasabihan, hindi lang ito joke-joke, pero realidad ito. Maraming beses ko na itong na-experience at sasabihin ko sa inyo yung mga diskarte ko kung paano ako naniningil ng pautang. At syempre, una sa listahan ko mga boss ay kailangan alam ng yung kliyente kung kailan ang due, kailan siya magbabayad sa kanyang utang. So, simple lang, no? Siyempre, pag may nangutang sa'yo, halimbawa, ngayong araw, anong petsa ngayon? December 11. Siyempre, ang due niya, after 1 month, January 11. So, kailangan malinaw sa iyong kliyente kung kailan ang araw or petsa ng kanyang pagbabayad ng utang. Hindi na masyado ito kailangan i-elaborate mga boss dahil easy to understand naman. No? Pag nangutang ka sa akin, ganitong araw, at ganitong petsa din kita sisingil. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Pangalawa, pag-remind sa kanila, no? Or ipaalala sa kanila 2 days prior sa kanilang due. Meaning, 2 days before sa due nila mga boss ay nagtitext na ako or tumatawag sa kanila para i-remind sa kanila na ganitong petsa ako maniningil. So, ano ba ang dahilan bakit ko ginagawa ito? Dahil una, mga boss, based on experience, ilang beses na rin akong binigyan ng rason na, Sir, hindi mo kasi ako gi-remind, nagasto ko yung pera. Pangalawa, may instances na ikaw kasi sir, hindi ka pumunta kaya hindi kita na bayaran, hindi mo ako ipaalala. So, to avoid yung mga ganitong reasons mga boss, ay na-set ko na talaga na mag-remind 2 days prior sa due ng aking mga kliyente. So, mayroon pa bang problema pagkatapos nun? Oo, meron pa rin. Dahil meron namang iba nagtatampo. Dahil para daw akong tawag nito, hindi naman direct sinasabi, pero parang gusto nila sabihin na napakasigurista ko naman. Alam ko namang nagbabayad sila. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! May mga nagjo-joke sa akin ng ganon mga boss at syempre, ini-explain ko lang sa napaka-calm way, no? Ay sinasabi ko lang ay ako po ay nagpapautang at obligasyon ko na i-remind yung mga kliyente ko na ganitong oras, ganitong buwan, ganitong araw ang kanilang due date. Ako nakikita ko sa bunga nyo! Buhay nyo at turog, magpatulog kayo! So, huwag kayong magtampo o magsama ang loob sa akin kung i-remind ko kayo. Dahil yun ay aking obligasyon sa inyo na i-remind kayo na ganitong petsa kayo magbabayad sa akin in a calm way. Dahil mahirap makipag-away pa, no? Dahil lang sa pag-remind ng due date ng ating mga kliyente. At pangatlong diskarte ko, no? Ewan ko kung diskarte ba itong matatawag nito or personal ko na decision mga boss, which is tinatawag kong charge to experience. Ano bang sabihin nito mga boss? Ito po yung risk-taking ko sa pagpapautang, no? Na may possibility talaga na hindi ako mabayaran at tanggap ko na yon. Maraming beses ito nangyari sa akin. Nagkaroon rin ako ng pagbagsak ng aking negosyo dahil sa ganito. Ano bang meaning ng charge experience? Yun na nga, no?
Pag hindi ako nabayaran, is TY na lang. Hindi ako nakikipag-away, hindi ako maraming salita, hindi ako hindi ako nangiinsulto ng tao. Pag hindi nakabayad, tabla. No? Ano ang learnings ko dito? Hindi na po ako nagpapautang ng beyond 5,000 pesos or items na 5,000 above. Lahat ng pautang ko ngayon is 5,000 below. No? Kung may mapautang ako ng worth 5,000 item or 5,000 na pera, yun na yung mga sinaligan ko talaga noon, yung alam kong tested and proven na. Pero pag bago or hindi ko kailangan, no way. Minimum ko is 2,000 or 1,000 lang. No? Sa bigas naman, isang pirasong bigas, malabo na ako magbigay ng 2 sakong bigas sa bagong kliyente lamang, based on experience yan. No? Mabayaran man ako o hindi, delay ang bayad or hindi, kahit na delay, basta nagbayad, pinapaulit ko. Pero pag hindi na talaga nakabayad, no? Lalo na kung inabutan na ng taon, which is totoo talaga yan, hindi ko na sinisingil. Masama bang sabihin ko na okay lang na hindi ako bayaran? No, walang problema sa akin kahit na i-broadcast ko ito na willing akong tanggapin yung risk na yun dahil sa ilang taon ko na pagpapautang, ay iilan lang naman yung may lakas ng loob na hindi magbayad ng kanilang utang. At kung ganun nga ang nangyari, ang sa akin lang naman, no, simple lang yung tawag nito, prinsipyo ko. Hindi naman nagutuman yung mga anak ko, hindi nagutuman yung pamilya ko. At kung ano man yung inutang nila sa akin, lalo na kung bigas, kung hindi nila nabayaran, okay lang yan. Importante, nabusog sila at nakatulong ako sa kanila. May possibility ba na yung mga pinapautang ko ay hindi na lang magbayad kasi alam nila ganun ang ugali ko? Asawa ng Diyos, hindi naman. Yung tagang malakas lang ang loob at saka yun talaga ang ugali, hindi na natin pipilitin yan. Ayan, let go. Pansinin pa rin, makipag-usap ako sa kanila, makipagkaibigan. Yun lang, hindi na sila makaulit ng utang. Pero regarding sa utang nila sa akin, hindi ko na yan ipupush. Yun ang isa sa mga tingin ko, no, na hindi kayang gawin ng ibang nagpapautang, lalo na kung bago pa lang at yun lang yung source of income. Kaya nga hindi ko na-advise yung pagpapautang ng bigas, pagpapautang ng pera bilang main source, no? Lalo na kung wala kang ibang source of income. Sa akin is side hustle lang, no? Yung pambili mo lang ng mga extra gastusin sa bahay, okay lang. Kailangan may risk taking. Pero kung ito yung maging source ng income mo, ito yung bread and butter mo, kumbaga, no? Dito mo kukunin yung pagkain, pangkuryente, bla bla bla, hindi ko ma-advise. Maganda talagang side hustle lang, no? Dahil na grabe ang risk talaga ng pagpapautang. Lalo na kung hindi mo kaya yung gano'n, no? Yung mga gano'ng sitwasyon na hindi ka babayaran sabay-sabay na hindi magbayad, talagang napakahirap. Malulugi at malulugi ka. At sa ngayon mga boss, yung tatlong bagay lang na yun muna ang masishare ko sa inyo, no? Regarding sa diskarte ko sa paniningil ng pautang, no? Una, kailangan alam ng customer mo kung kailan yung due ng kanyang utang. Pangalawa, kailangan i-remind mo sila, no? 2 days prior sa kanilang dues para naman may time sila, no, para makapag-prepare. At pangatlo is risk taking. Tanggapin mo kung ano yung risk ng pag-negosyo ng pagpapautang at napakalaking possibility na may mga tao talaga na hindi marunong magbayad at kailangan alam mo yung limit mo, no, sa pagpapautang. Dahil minsan sa kagustuhan natin na kumita ng pera ay kahit sino-sino na lang ating pinapautang. Kailangan mayroon tayong batayan, mayroon tayong sinusunod na tawag nito, mayroon tayong qualities ng mga kliyente na ating papautangin dahil ang pera po ay hindi madaling kitain. Pag nagkamali ka ng pautang, no, sa taong pinautang mo ay talagang mahirap, masisira ang buhay mo. No, I mean, maraming relasyon ang nasisira, no, dahil sa utang. So, huwag nating hintayin na mangyari yon, or kung hindi mo kaya yung mga risk na ganon,
ay huwag kang magpautang, huwag kang magnegosyo ng ganito. Siyempre, number one reminder ko, ito ay gawin lamang side hustle kung may extra pera ka na pwede mong i-risk, subukan mo. Pero kung wala naman at ito yung maging source of income mo ay hindi ko po ina-advise yun. At huwag kang magpautang ng malaki, no? Yung konti-konti lang para pag natalo, konti lang. Pag kumita, kumita ng konti, dagdag sa ipon. At advice ko na magbasa kayo ng mga libro or tumingin kayo sa YouTube ng mga financial advices, no? Isa sa mga libro na na-recommend ko ay yung kay Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. Yung kay Chinkita naman is yung Till Death Do Us Part. Yun yung pinakaunang libro na nabasa ko sa kasama ko sa opisina, no? At nagkaroon ng malaking factor ba, no, sa mindset ko tungkol sa paghawak ng pera. So hanggang dito muna yung mga vlog natin, boss. Kung may mga tanong kayo, please comment down below para meron tayong maging content sa ating next vlog. Thank you.